Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So ang topic po natin for today is nagkakaproblema ba si Lord? At mayroon tayong concept na peace. Peace is a divine attribute, means that God is completely separate from all confusion, chaos, or disorder. In His being and action, He is always calm, consistent, and in perfect harmony. This peace doesn't mean passivity or inactivity. God is constantly at work in countless simultaneous events across the universe, yet all are perfectly ordered by His sovereign will. Nothing overwhelms Him. His peace is not just the absence of conflict, but the presence of holy order and divine purpose. This is the same peace He offered to His people through Christ. At ngayon naman po, makikita po natin ito sa Judge chapter 6 verse 24. So Gideon built an altar to the Lord there and called it Lord is Peace. To this day, it stands or pant on the Absietes. Sa Tagalog naman po, nang magkayagoy, nagtayo noon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag niya yun. Ang Panginoon ay kapayapaan hanggang sa araw na ito. Iyon ang nakatayo pa rin sa Ofra ng mga Absietar. At ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching po, God's peace reflects His sovereign control. So, yung kapayapaan po pala ng Panginoong Kristo, nagre-reflect yun sa kung paano niya i-control lahat ng mga bagay. Siyempre, pag na-control niya na lahat ng bagay, magkakaroon na ng kapayapaan sa mundo natin. Ngayon naman sa second teaching natin, God's peace flows from His unchanging nature. So, yung peace pala ng bawat isang tao is nagkakaroon siya ng flow sa hindi pagbabago ng ugali ng Panginoon sa atin, which is yung pagiging mapagpasensya ng ating Panginoon. At ngayon naman sa third teaching na tayo, God's peace is the altar we build in our heart. So, yung kapayapaan po pala ng Panginoong Kristo, ayun po pala yung nakatanim sa puso ng bawat isang tao na nalalaman natin hanggang sa ngayon. Ngayon naman po dadako na tayo sa ating application. First application, receive God's peace through Jesus Christ. So, tanggapin daw po natin yung peace na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang isang anak, na nalaman natin kung sino nga ba talaga yung totoong Diyos. At ngayon naman sa second application na tayo, rest in God who in control of every situation. So, palagi na tayo maglingkod sa Panginoong Jesus dahil Siya ang nagko-control sa lahat ng bagay at anumang sitwasyon. Ngayon naman sa third application na tayo, rely on God to bring peace to your relationship. So, mag-rely lang tayo palagi sa Panginoon upang sa ganun yung mga relationship natin sa iba't ibang tao magkaroon ng peace at hindi pag-aaway. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part which is yung discussion. How does knowing God is always calm and in control help you trust Him more? So, sa akin nakakatulong siya ng malaki. Siyempre, alam natin na yung Panginoon napaka-mapasensyoso niyang tao or Diyos, kasi kahit anong gawin natin sa lahat ng bagay, nandyan siya upang tulungan pa rin tayo. So, sa ating alternative question, what have we learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin na ngayon na kailangan lang natin mag-rely palagi sa Panginoon dahil siya nga nagbibigay ng peace sa bawat isa. And how can you practically apply our devotion? So, ma-apply ko po ang devotion natin sa pamamagitan ng isipin na lahat ng bagay is purpose ng Panginoon at ang katapusan ng lahat ng bagay ay peace with Him. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.